Sa ilalim ng lupa, natutulog ang mga mapaminsalang sinauna at higanteng nilalang. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na lumitaw at wasakin ang ating lipunan ay ang regular na pagsasakripisyo ng tao. Lumalabas na may ilang mga lihim na laboratorio ang naitatag sa buong mundo upang isagawa ang proseso. Naghahanap sila at nagsasakripisyo ng daan-daang kabataan bawat buwan upang patahimikin ang sinaunang nilalang na ito. Sa isang laboratorio sa US, ang engineer na si Steve ay nagrereklamo tungkol sa kanyang buhay may asawa kasama ang kanyang katrabaho na si Gary. Pabalik na ang dalawa sa kanilang mga pwesto nang lapitan sila ng punong chemist ng lab na si Lynn. Nag-aalala niyang ibinunyag na ang isang kaparehong lab sa Stockholm ay nabigo sa tungkulin nito. Tungkulin na nila ngayon at ng Japanese lab na tuparin ang kanilang kota sa pagsasakripisyo ng mga tao. Bagamat nabigla ang mga lalaki sa balita, tiniyak nila kay Lynn na hindi nila ito bibiguin. Sa ibang lugar sa kalapit na campus ng universidad, inihahanda ni Dana ang kanyang bag para sa kanilang paglalakbay ngayong katapusan ng linggo. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ng kanyang malalapit na kaibigan, si Jules at ang kanyang kasintahang si Kurt. Dinala ng tatlo ang kanilang mga bagahe at isinakay ito sa camper van. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan sila ng iba pang miyembro ng kanilang grupo, si Marty at ang transfer student na si Holden. Si Kurt ang nagmaneho at pumunta sila sa kubo ng kanyang pinsan sa malapit na kakahuyan. Wala sa mga estudyanteng ito ang nakakaalam na malapit na silang maging susunod na batch ng mga isinasakripisyong tao. Sa daan patungo sa kubo, dumaan ang grupo sa isang mountain tunnel, hindi na malaya na pumasok sila sa lugar na walang daan pabalik. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at dinala ng lahat ang kanilang mga gamit sa loob. Pumasok si Holden sa kanyang silid kung saan nakakita siya ng nakakatakot na painting na nagpapakita ng isang kabayong binabalatan. Natakot siya at ibinaba ang painting, para lamang matuklasan na ito ay nagtatakip ng salamin na hindi nakikita sa kabila. Sa kabilang silid naman ay si Dana na kasalukuyang nagpapalit sa sarili niyang kwarto. Agad na ipinakita ni Holden ang salamin sa lahat at nakipagpalit ng kwarto kay Dana. Sa lab, pinapanood ni Steve at Gary ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga kamera na itinago nila sa buong kubo. Gumagawa sila ng mga huling paghahanda upang simulan ang proseso ng ritual ng sakripisyo. Samantala, ang mga kabataan ay nagsimula ng party sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at pagpapatugtog ng musika. Naglaro sila ng Truth or Dare at si Dana ang napili. Nang piliin niya ang Dare, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa likuran nila. Habang ang iba sa grupo ay natulala, nag-dare si Jules kay Dana na pumasok sa loob. Ang huli ay nag-aalangan at nagdala ng flashlight upang tingnan ang lugar. Nakita niya na puno ito ng kakaibang mga sinaunang gamit mula sa mga dating may-ari. Sa lalong madaling panahon, ang natitirang bahagi ng grupo ay sumama sa kanya sa basement at ginalugad ang mahiwagang silid. Kinuha ni Dana ang isang lumang diary mula sa malapit at ang grupo ay agad na lumapit sa kanya. Lumalabas na ang diary ay pagmamayari ng isang taong nagngangalang Anna Patience Buckner na nanirahan noong 1903 kasama ang kanyang malupit na pamilya na pinamumunuan ng patriarch na si John Buckner. Habang binabasa ni Dana ang mga huling salita ng diary, misteryosong bumangon ang mga bangkay ng pamilya Buckner mula sa kalapit na libingan. Nang maglaon ng gabing iyon, sinabi ng bangag sa marijuana na si Marty kay Dana na may kakaibang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos ng kakaiba si Jules. Si Kurt din ay biglang naging high school jock samantalang siya ay sociology major sa full academic scholarship. Ibinahagi niya ang kanyang teorya na maaaring may mga puppeteer na kumokontrol sa kanila. Ngunit ipinagwalang bahala ni Dana ang kanyang mga alalahanin. Samantala, nagsimulang maging intimate ang dalawa sa kakahuyan, hindi nila alam na may isang silid na puno ng mga lalaki na nanunood sa kanila. Binuksan ng mga inhinyero ang mga artipisyal na pheromone mist at inilawan ang daan patungo sa magandang lugar kung saan maaaring mag-intimate ang dalawa. Ang lahat sa lab ay nanunood habang sina Jules at Kurt ay naglalampungan sa lupa. Sa romantikong sandaling ito, dumating ang mga Buckner at sinaksak ng punyal ang kamay ni Jules. Si Kurt na nagulat ay sinaksak din sa likod, ngunit nagawa niyang suntukin ang isa sa mga bangkay. Habang tumitindi ang sagupaan, tumakbo si Jules patungo sa kanyang kasintahan, ngunit siya ay nahuli at kinaladkad ng isa pang zombie. Ang kawawang si Kurt ay walang magawang nanonood habang pinuputol ng halimaw ang kanyang ulo gamit ang lag-ari. Makalipas ang ilang sandali, nagdasal ang mga inhinyero bago nila binuksan ang mekanismo sa ilalim ng lupa. Pinaagos nito ang dugo ni Jules sa isang pipeline sa ilalim ng lupa na kalaunan ay humantong sa libingan na bato.
Bumalik sa kubo, nanigarilyo si Marty ng isa pang marijuana para hindi niya maisip ang mga boses na naririnig niya. Nagpa siya din siyang umihi sa labas, ngunit isang dugo ang Kurt ang lumitaw sa lugar at kinaladkad siya pabalik sa kubo. Pagkatapos ay sinabi ni Kurt sa grupo na wala na si Jules at dapat nilang simulan ang pagbabarikada sa lahat ng pinto at bintana. Nalilito, hindi pumayag si Dana at binuksan ng pinto para hanapin ang kanyang kaibigan. Ngunit ito ay lumitaw na isang masamang desisyon dahil tumambad sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Nakatayo sa harap ang zombie ni John Buckner at hinagis niya ang pugot na ulo ni Jules. Sumigaw si Dana sa takot habang ang mga lalaki kahit papaano ay nailak ang pinto. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Kurt na kahit anong mangyari kailangan nilang manatiling magkakasama. Nang marinig ito ay pinindot ni Gary ang isang button na naglabas ng gas sa pamamagitan ng bentilasyon ng kubo na nagpapababa ng katalinuhan ng tao. Nalanghap ni Kurt ang gas at biglang nagbago ang isip. Sinabi niya sa grupo na dapat silang maghiwalay mas mapabilis ang pagbabarikada. Di nagtagal, sinira ng zombie ang pintuan sa harap, kaya napilitan ng grupo na maghiwalay at magtago sa kanilang mga silid. Pagkatapos ay pinindot ng mga inhinyero ang isa pang pindutan na naglock ng lahat ng pinto ng kwarto. Samantala, habang isinasara ni Marty ang bintana, aksidente niyang natumba ang lampara. Tinitigan niya ang sirang lampara at nakita niya ang isang maliit na nakatagong camera sa loob nito. Hinila ni Marty ang mahabang cable na nakatago sa dingding ng kanyang silid. Dahil dito, napagtanto niya na tama ang kanyang hinala. May nanunood sa kanila. Sa kasamaang palad, bago niya maipaalam sa iba, dumating ang trahedya. Bumukas ang bintana sa likod niya at kinaladkad siya ng bangkay ni John Buckner palabas. Sinikap ni Marty na iligtas ang kanyang buhay. Hinampas niya ang zombie gamit ang kanyang thermos flask at nagawa niyang lumayo dito. Ngunit naghagis ng punyal ang bangkay na tumama sa likod ni Marty. Ang kawawang lalaki ay bumagsak sa lupa na sumisigaw ng tulong. Ngunit walang nakarinig sa kanya at kinaladkad siya ng bangkay sa malapit na libingan. Tulad kanina, binuksan ng mga inhinyero ang pipeline at ang dugo ay dumaloy sa libingan ng bato sa ilalim ng lupa. Dumagundong ang lupa habang tinatanggap ng sinaunang nilalang ang pangalawang sakripisyo. Samantala, nakulong si Dana at nagpapanik sa kanyang kwarto. Lalo siyang nag-alala habang ang bangkay ay patungo sa kanyang bintana. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Holden sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin sa pagitan ng kanilang mga silid. Hinila siya nito sa gilid niya at agad na sinimulan ng dalawa ang pagbabarikada sa mga bintana. Sa sandaling iyon ay nakakita sila ng isa pang pinto sa sahig. Napagtanto nilang walang ibang paraan palabas, kaya pareho silang tumakas patungo dito. Sa sandaling napunta sila sa ilalim, tumambad sa harapan ni Dana ang nakakatakot na lugar. Nakarating pala sila sa torture room mula sa diary. Nagsimulang tumingin ang dalawa sa paligid para sa potensyal na labasan nang biglang lumitaw mula sa pinto sa taas ang isa sa mga bangkay. Hinila nito si Holden pataas ngunit napigilan ito ni Dana sa pamamagitan ng pagpasok ng crowbar sa leeg nito. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at galit na sinaksak ang bangkay ng ilang beses. Sa sandaling ito ay bumukas ang isang pinto sa dingding ng torture room. Inihanda ng dalawa ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng higit pang mga zombie ngunit may magandang nangyari. Dumating si Kurt sa pintuan at mabilis silang inakay palabas ng torture room. Sa sandaling nasa labas na sila, pumasok sila sa kanilang camper van at pinaandar ni Kurt ang sasakyan upang sa wakas ay makatakas sila sa impyernong ito. Ang eksena ay biglang nagbago at makikita natin na ang Japan ay nabigo na mag-alay ng sakripisyo sa sinaunang nilalang. Ngayon, tungkulin ni Steve at Gary na tuparin ng kota ng sakripisyo ng tao sa anumang paraan. Lalong nadagdagan ang gulat ng dalawa nang mapansin nilang patungo sa mountain tunnel ang van. Biglang naalala ni Gary na bukas pa ang daan at napagtanto niyang nagkamali siya. Lumalabas na hindi pa nasimulan ng demolition team ang pagpapasabog dahil sa technical na issue. Kaya't siya ay tumakbo sa departamento ng pyrotechnics at inayos ang problema sa electronics ng mag-isa. Sa wakas ay naisagawa na ni Gary ang operasyon at ilang sandali pa ay nangyari ang pagsabog sa itaas ng lagusan. Nagsimulang gumuho ang malalaking bato at ang grupo ng mga nakaligtas ay napilitang mabilis na paatrasin ang kanilang van. Nakulong sila ngayon dahil ang lagusan ang tanging daan palabas ng kakahuyan. Gayunpaman, napagtanto nila na may bangin sa pagitan ng kanilang kasalukuyang kinatatayuan at may daan sa kabilang panig. May plano si Kurt, gagamitin niya ang kanyang motor na ikinabit niya sa likod ng van. Gusto niyang tumalon sa kabilang panig gamit ang motorsiklo at pagkatapos ay pumunta sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong.
Umatras siya at ganap na umikot patungo sa pagitan ng dalawang kalsada. Sa isang punto, mukhang ligtas na siyang makakarating sa kabila. Sa kasamaang palad, dumiretso siya sa invisible force field. Agad na napatay si Kurt at nahulog sa malalim na hukay kasama ang kanyang nasirang motorsiklo. Dahil dito, napasigaw ang dalawang natitirang magkaibigan sa takot at nagmamadali silang bumalik sa camper. Nagkaroon sila ng maigting na pag-uusap kung saan sinabi ni Dana na tama si Marty mula sa simula. May nagmamasid at kumokontrol sa bawat galaw nila. Hinding-hindi sila makakatakas maliban kung makakahanap sila ng paraan para ibunyag kung sino ang nasa likod nito. Sa kasamaang palad para sa kanila, lumitaw ang isa sa mga bangkay sa loob ng camper. Sinaksak nito si Holden gamit ang matalib na pamalo sa lalamunan na ikinamatay niya kaagad. Sumigaw sa takot si Dana habang ang camper van ay nawalan ng kontrol at bumagsak sa kalapit na lawa. Habang ang sasakyan ay lumulubog ng mas malalim sa tubig, sinubukan ng zombie na hawakan ng binti ni Dana, ngunit desperadong sinipa niya ito sa mukha at kahit papaano ay lumangoy sa ibabaw. Bumalik sa lab, nagsimulang magdiwang ang lahat ng empleyado ng may kasamang alak. Lumalabas na sapat na ang 4 na sakripisyo para patahimikin ang mga sinaunang nilalang. Ang pagkamatay ng isang birhen at sa kasong ito, si Dana, ay opsyonal lamang. Hindi mahalaga kung siya ay mabuhay o mamatay hanggat siya ay nagdurusa sa mga kamay ng mga halimaw. Samantala, pinilit ni Dana na makarating sa pampang ng lawa at napagtanto na patay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang kanyang mga paghihirap ay malayong matapos habang ang zombie na umatake sa kanya sa van ay lumabas sa lawa. Naglakad ito patungo kay Dana na nakadapa dahil sa pagod at sinimulan siyang sakalin. Sa kabilang banda, lumapit si Gary sa demolition team at nagbiro tungkol sa muntik ng pagkabigo ng misyon, ngunit iginiit ng koponan na hindi nila nakuha ang utos sa kanila dahil nagkaroon ng power glitch sa kanilang sistema. Malinaw na may nakialam sa mga wire na itinago nila sa lugar ng pagpatay. Biglang tumunog ang telepono ng control room at kinuha ito ni Steve. Ang direktor ng laboratorio ay nasa kabilang panig at mayroon siyang masamang balita. Buhay pa pala ang isa sa mga estudyante bukod kay Dana at hindi pa natatapos ang ritual. Samantala, sasaksakin na si Dana, ngunit biglang bumagsak ang zombie sa likod niya. Ito pala ay gawa ni Marty na mahimalang nagawang manatiling buhay. Pagkatapos ay agad na tumakbo ang dalawa at dinala siya ni Marty sa loob ng isa sa mga libingan. Sa labis na pagkabigla ni Dana, nakita niyang ang libingan ay isang malaking lagusan. Nariyan din ang mga naputol na labi ng isa sa mga zombie sa malapit. Napag-alaman na kahit papaano ay nagawa ni Marty na patayin ang halimaw na humila sa kanya sa libingan na ito. Siya rin ang dahilan ng power glitch na sinasabi ng demolition team. Kasunod nito, ipinakita ni Marty kay Dana ang isang elevator na natuklasan niya sa ilalim ng libingan. Malinaw na ngayon sa mga kabataan na may nagpadala ng mga zombie para patayin sila. Kung gusto nilang tumakas, ang tanging paraan ay ang bumaba. Kaya, lumukso sila sa elevator kasama ang naputol na braso ng zombie. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala sila ng elevator sa malaking network ng mga piitan. Nakaharap ng dalawang magkaibigan ng ilang uri ng mga halimaw sa mga kulungang salamin. Nang makita sila ni Dana, bigla niyang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Ang mga tao sa likod ng buong pangyayaring ito ang nagpapili sa kanila kung anong uri ng halimaw ang kanilang haharapin. Kinuha niya ang diary at hindi sinasadyang pinili ang mga zombie at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Samantala, sa control room, nagpadala si Gary ng security guard patungo sa elevator. Gusto niyang patayin si Marty para matapos ang ritual. Maya-maya ay bumukas ang mga pinto ng elevator at nakaharap ng security guard ang dalawang nakaligtas. Sa kabutihang palad, hinawakan ng braso ng zombie ang paa ng gwardya na nakagambala sa kanya. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataong ito upang iligpit siya at kunin ang kanyang baril pati na rin ang isang kalapit na punyal. Pagkatapos ay tumakas sila mula doon at di nagtagal ay nakarating sila sa pasilyo na may maraming mga pinto. Biglang nagsalita ang isang babae sa pamamagitan ng speaker system. Sinabi niya sa kanila na sumuko at hayaan ang kanilang sarili na isakripisyo. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay nagtago sa isa sa mga silid ng operator. Bago pa magsimulang paputukan sila ng isang pangkat ng mga gwardya, napagtanto ni Dana na mayroong control system sa malapit at sinuntok niya ang malaking pulang pindutan. Dahil dito, bumukas ang lahat ng pinto sa pasilyo na nagpalaya sa hukbo ng mga halimaw. Ang buong pangkat ng mga gwardya ay agad na pinabagsak ng iba't ibang mga demonyo na ngayon ay malayang naglipa na sa lab. Sa kabilang banda,
nagkulong sina Gary, Steve, at Lynn sa main control room. Ang kanilang mga depensa ay hindi gumagana at walang paraan. Sa ibang lugar, mabilis na lumabas sina Dana at Marty sa silid ng operator at tumakas sa butas sa pasilyo. Bumalik sa control room, nagawa ng mga halimaw na sirain ang bakal na pinto. Sinikap ni Steve ang kanyang makakaya na pigilan sila gamit ang kanyang machine gun. Samantala, inilagay ni Gary ang code para sa escape hatch na patungo sa ibaba. Sa kasamaang palad para sa kanila, naganap ang pagsabog sa control room na naging sanhi ng pagtalsik ni Steve sa hangin. Isang nakakapangilabot na halimaw na parang isda ang lumapit sa kanya at kinain siya ng buhay. Sa kabutihang palad, nabuksan ni Gary ang hatch at nakatakas sa control room sa tamang oras. Tumakbo siya sa madilim na bulwagan ngunit hindi pa siya masyadong nakakalayo, nakaharap niya si Dana na sumaksak sa kanya sa dibdib gamit ang punyal. Kasunod nito, iniabot sa kanya ni Marty ang baril at pumunta sila sa lagusan. Sa lalong madaling panahon ay nakarating sila sa loob ng isang silid na napapalibutan ng 5 batong libingan. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang direktor ng lab at sa wakas ay isiniwalat sa kanila ang totoo. Kapag hindi nila ginawa ang sakripisyo, ang mga sinaunang nilalang na natutulog sa lupa ay muling babangon at lilikha ng kaguluhan. Sinabi niya sa kanila na sisikat ang araw sa loob ng 8 minuto at kung nais ni Dana na iligtas ang natitirang sangkatauhan, dapat niyang patayin si Marty. Lubos na natauhan sa paghahayag na ito, itinutok ni Dana ang baril sa kanyang kaibigan. Hindi makapaniwala si Marty at nakatitig lang sa kanya habang napagtanto niya ang gagawin nito. Ngunit bago pa mahila ni Dana ang gatilyo, biglang lumitaw ang lobo mula sa dilim at kinagat siya sa leeg. Napaatras siya sa sakit, dahilan para mahulog siya sa malapit. Pagkatapos ay naglaban ang direktor at si Marty para sa baril. Matapos ang matinding labanan, nakuha ni Marty ang baril at inubos ang mga bala sa lobo. Naging dahilan nito upang tumakas ang lobo na umiiyak at si Dana ay nakaligtas din. Pagkatapos ay ibinaling ni Marty ang kanyang atensyon sa direktor at itinulak siya sa nagngangalit na kailaliman sa ibaba. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga kabayanihang ito ay walang saysay dahil nabigo ang ritual. Pagkatapos ay umupo ang dalawang magkaibigan at pinagsaluhan ang huling sigarilyo. Natapos ang pelikula nang biglang bumulaga ang higanteng kamay mula sa kailaliman at winasak ang lab. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.